Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi mga kapatid, mga kakwento, ito po si Kuya Tem, na magsasabing, ang kalayaan sa pagpapahayag ng pananampalataya ay isang mahalagang karapatan na dapat igalang ng bawat tao. Paumanhin po, ang nilalaman ng video na ito ay walang bahid ng pang-aalipusta sa kapwa at hindi ginawa upang sukuyin ang ibang doktrina at paniniwala, kundi ang pagnanais lamang na tuklasin at ibahagi ang mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya at pagpalaganap ng salita ng Panginoon sa paraan ng malayang pamamahayag. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang isa na namang katanungan ng ibang pananampalataya, partikular sa mga kapatid nating Iglesia ni Cristo sa Pilipinas, tungkol sa isang talata ng Ebanghelyo ayon kay Apostol Mateo Kapitulo 24 na bersikulo 36, na sinabi ni Kristo, "Ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man, ang Ama lamang ang nakakaalam nito." Sinabi ni Kristo sa talatang ito, na kahit siya ay hindi nakakaalam kung kailan siya babalik upang husgahan ang mundo. Dahil sa talatang ito ay nabubuo ang isang katanungan, na kung si Kristo ay Diyos, bakit hindi niya alam kung kailan siya babalik? Sana panoorin po natin ang video hanggang dulo upang matuklasan natin ang tamang kasagutan ng Biblia. Magsimula tayo sa katotohanan sa Biblia na si Jesus ay parehong ganap na Diyos at ganap na tao. Siya ay banal at tao sa iisang tao. Ang teolohiko na termino para sa pagsasama-sama ng dalawang kalikasan ni Kristo ay tinatawag na hypostatic union. Ang hypostatic union ay isang doktrina sa Kristyanismo na nagpapaliwanag kung paano nagkakaisa ang dalawang kalikasan ni Hesukristo, ang Diyos at ang tao, sa iisang persona. Ipinapahayag ng doktrina na si Hesukristo ay ganap na Diyos at ganap na tao, na mababasa natin sa Ebanghelyo ayon kay Apostol Juan Kapitulo 1 bersikulo 1 hanggang 14, na nagsasabi na si Kristo ang salita bilang Diyos at nagkatawang tao. Ang kanyang pagka-Diyos ay hindi nabawasan o naalis dahil sa kanyang pagiging tao, at ang kanyang pagiging tao ay hindi nagpapahina o nagbabago sa kanyang pagka-Diyos. Sa madaling salita, si Hesukristo ay parehong Diyos at tao sa iisang persona. Ang kanyang pagka-Diyos at pagiging tao ay hindi nagkakasalungatan o nagkakalaban, kundi nagkakaisa sa isang perpektong pagkakaisa. Si Hesukristo ang tanging tao na nabuhay kailanman na nagkaroon ng dalawang kalikasan na pinagsama sa isang tao, lahat ng Diyos at lahat ng tao sa kanya. Pinatututuhanan ng kasulatan ang katotohanan ito sa iba't ibang aklat ng Biblia tulad ng Kolosas Kapitulo 2 bersikulo 9, na nagsasabi, "Sapagkat sa kanya ang buong kapus-pusan ng pagka-Diyos ay nananahan sa anyo ng katawan." Nang pumasok si Kristo sa ating mundo, isinantabi niya ang mga pribilehiyong naging kanya sa langit. Sa halip na manatili sa kanyang trono sa langit, ginawa ni Jesus ang kanyang sarili na wala. Nang siya ay pumarito sa lupa, ibinigay niya ang kanyang mga banal na pribilehiyo. Tinagpan niya ang kanyang kaluwalhatian, at pinili niya na sakupin ang posisyon ng isang lingkod. Ang ibig sabihin ng Ebanghelyo, na sa buong pagpakumbaba ay hinuhubad ni Kristo ang kanyang pagka-Diyos upang maging katulad ng isang lingkod. Kaya, ang tanong, kung si Jesus ay ganap na Diyos, bakit hindi niya alam kung kailan magaganap ang kanyang ikalawang pagparito? Upang masagot ang ating tanong ngayon, kailangan nating tingnan ang isang kritikal na sipi na isinulat ni Pablo sa simbahan sa Filipos. Dito binigyan tayo ni Apostol Pablo ng isa sa pinakamakapangyarihang mga talata sa buong Bagong Tipan tungkol sa pagkakatawang tao ni Hesukristo sa Filipos Kapitulo 2 bersikulo 5 hanggang 8, ito ang sinabi, "Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos, at naging katulad ng isang alipin." Sa talatang ito ay maliwanag na sinabi sa atin ni Pablo kung paano hinubad ni Jesus ang kanyang sarili, na naganyong alipin, na ginawang kawangis ng mga tao. Kaya ang tanong na, kung Diyos si Kristo, bakit hindi niya alam? Ay isang malalim na katanungan na nagtataas ng mahalagang punto tungkol sa kalikasan ng Diyos at ng tao. Ang sagot ay nakasalalay sa kung paano natin naiintindihan ang konsepto ng pagiging Diyos at ang papel ni Kristo sa ating pananampalataya.
Narito ang ilang mga punto na maaaring makatulong sa pag-unawa. Ang Diyos ay hindi isang walang emosyon na persona. Ang Diyos ay may damdamin, at sa kanyang pagiging Diyos ay hindi nagnanais na kontrolin ang tao. Sa halip, binigyan niya tayo ng kalayaan upang pumili. Ang hindi pagkaalam ni Kristo kung kailan ang kanyang pagbabalik, ay hindi maaring gamitin na salita upang sabihin na si Kristo ay hindi isang Diyos. Kahit ang Ama na Diyos ay may pagkakataon na parang may bagay na hindi niya alam, tulad ng panahon na nagkasala si Adan at Eva. Nang bumaba ang Diyos sa paraiso, ay tinanong niya si Adan, sa aklat ng Genesis Kapitulo 3 versikulo 9, ganito ang mababasa. Ang Panginoon Diyos ay tumawag kay Adam, nasaan ka? Ang tanong na ito ng Ama na Diyos ay hindi nangangahulugan na hindi rin niya alam kung saan na sila Adan at Eva. At lalong hindi ito nangangahulugan na ang Ama ay hindi na Diyos dahil sa akala natin may hindi siya nalalaman. Ganon din ang nangyari sa panahon ni Cain at Abel, na mababasa natin sa aklat ng Genesis Kapitulo 4 na versikulo 9. Ganito ang mababasa. Tinanong ng Diyos si Cain, nasaan ang kapatid mong si Abel? Sa pangalawang pagkakataon, ang Diyos ay nagtatanong na parang walang alam, ibig bang sabihin na hindi na Diyos ang Ama, dahil hindi rin niya alam kung saan si Abel. Sa mga talatang ito, kung ang pagkawalang nalalaman ng Ama ay nagpapatunay na siya ay hindi Diyos. Ang tanong, sino na ngayon ang Diyos natin? Ang hindi pagkaalam ni Kristo sa eksaktong oras ng paghuhukom ay nagpapakita ng awtoridad ng Diyos sa pagtatakda ng panahon. Kung sasabihin ng Panginoon ang takdang panahon ng kanyang pagbabalik at ang pagkaalam ng eksaktong oras, ito ay magbibigay sa atin ng kapangyarihan na manipulasyon at kontrolin ang mga pangyayari sa ating buhay na labag sa kalooban ng Diyos. Sa makatuwid, kung sasabihin ni Kristo kung kailan itinakda ang kanyang pagbabalik, ay tiyak na mag-aabuso ang mga tao, dahil para sa kanila, malayo pa ang araw ng hukom. Dahil kung tayo'y nakakaalam ng eksaktong oras ay magdudulot ng takot at kawalan ng katiyakan. Ang hindi pagkaalam ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong magtiwala sa Diyos at sa kanyang mga pangako. Ang pag-amin ni Kristo na hindi niya alam ang eksaktong oras ng paghuhukom ay nagpapakita ng kanyang pagiging tao. Sa kanyang pagkatao, nagkaroon siya ng mga limitasyon na karaniwan sa mga tao, kabilang ang hindi pagkaalam ng ilang bagay. Ito ay hindi isang pagtanggi sa kanyang pagiging Diyos, kundi isang pagkilala sa kanyang pagiging tao. Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito, hanggang dito na lang po. Ito si Kuya Tem, ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maraming salamat po sa inyong panunood, hanggang sa susunod.